Detalye sa malaking away ni Andy Eigenman at Filmar Alipayo. Paano sila nagkaayos? Isa na namang hiwalayan ang nabalita nitong nagdaang weekend na talaga namang gumulat sa maraming tao. Isang artista kasi na pinili ang katahimikan para manirahan ng simpleng buhay ang sangkot sa isyong ito. Hindi inaasahan ng mga netizens na dadanasin niya ang ganitong klaseng problema. Dahil sa pagkakaalam ng marami, simula nang mamuhay ito sa isla, maayos at masaya ang kanilang binuong pamilya ng fiancé na surfer. Pero mayroon palang itinatagong malungkot na kwento sa kanilang relasyon. Inilabas nga ni Andy Eigenman ang tungkol sa sakit na naramdaman nito nang malaman niyang ang kanyang fiancé na si Filmar Alipayo at ang girl best friend nito na si Pernelia Shu ay mayroong couple tattoo ng numerong 224 na ang ibig daw sabihin ay today, tomorrow, forever. Ilang serya ng IG post ang pinakawalan ni Andy noong isang araw lamang na nagpapahiwatig na tinapos na niya ang kanyang relasyon sa pro surfer. Hindi na rin makikita ang kanilang mga IG handles o username sa list of followings nila. Kaya naman pinag-usapan ng matindi ang isyong ito. Marami naman ang nagtatanong kung paano nagawa ni Filmar ang magpa-couple tattoo sa best friend, kung alam niyang malaki ang magiging pananagutan niya sa kanyang fiancé. Pero para kay Andy, hindi naman nag-cheat sa kanya si Filmar dahil alam niya palagi ang mga kilos nito. Lagi rin silang magkakasama, kaya imposible raw na magagawa yun sa kanya ni Filmar. Nag-post ng mga rants si Andy dahil nasaktan siya sa pagtraidor sa kanya ng kaibigan ni Filmar. Sinabi rin niya na ang kaibigan mismo ng kanyang fiancé ang naghihikayat sa kanya na maghiwalay na silang dalawa sa tuwing mag-aaway sila. Ang masakit pa rito, kahit na ikwento ni Andy at mag-ere siya ng kanyang side, hindi ito pinapakinggan ni Pernelia. Bagkus ay mas nangibabaw pa ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Filmar. Aniya sa post, I am fully aware that my husband never cheated on me with this girl. I am always around when they are together. I posted because this person betrayed me, encourages my husband to break up with me during every fight, even when I also tell my side of the story to her. Hindi lang ang pagpapatato ang masakit para kay Andy, dahil itinuring na rin niyang kaibigan si Pernelia. Ginawa pa niya ang kausapin ito at humingi ng paliwanag. Subalit hindi na niya nakuha pa ito dahil ayaw siyang pansinin ng girl best friend ni Filmar. That post was just to show that no normal person with good intentions would think it's okay for a friend to encourage someone else's husband to do this without considering the partner's feelings. I would always want to choose to be okay with my husband because he is my family. Ang hindi lang nagawa ni Andy noong una ay punahin ito kaagad dahil siya ay nahihiya rito. Dahil mas nauna siyang nakilala kaysa sa pagkakakilala ni Andy at Filmar sa isa't isa. Now I realize setting boundaries in a relationship doesn't make it toxic. Doon pa lang daw dapat ay naagapan na sana ang maliit na problema at nang hindi na ito lumaki pa. Dahil sa papainit na ng papainit ang issue, minabuti naman ni Filmar na sumagot sa mga aligasyon at nag-post ng kanyang saloobin. At dahil nga rin hindi showbiz si Filmar, mas gusto nitong maging tahimik ang kanyang pribadong buhay. Sinang-ayunan na lang niya ang mga sinabi ni Andy at naipost nito sa social media. Ipinagpalagay na lang din niya na kung ano ang gustong isipin ng mga tao sa kanya at sa nangyayari sa kanila. Hahayaan na lang niya ito. Pero tila hindi naman nagpatalo si Pernelia sa pagkakasangkot niya sa gulo dahil naglabas din siya ng kanyang pahayag tungkol sa issue. Ayon sa post niya sa IG, I don't understand why some people have so much hate in their minds and bodies. I hope that if you ever make a hurtful comment, you can still sleep peacefully at night and smile knowing you've caused someone pain. I'm still human din naman. I still feel hurt. And when it's too much, it cuts deep. Dagdag pa niya sa mga taong nambabash sa kanya. I hope you never become the reason someone cries themselves to sleep or questions their worth, asking why they weren't good enough.
Pinaalalahanan naman niya ang karamihan na maging mabait pa rin sa kapwa dahil lahat ng tao ay mayroong pinagdadaanan sa buhay. At hindi lang ito nakikita sa panlabas na kaanyuhan. Hindi rin naman daw kilala ng mga tao kung sino talaga siya sa personal. Kaya wag sanang manghusga kaagad nang hindi nalalaman ang buong pangyayari. We're all going through something. Can we at least try to be kinder to one another naman? I mean no harm to others. If you will be kind to me, I assure you that I'll be kinder to you. Never judge someone without knowing the whole story. You may think you understand, but you don't. Taong 2013 pa noong magsimulang magpunta at lumipat ng Pilipinas si Pernilla Shu na isang Swedish retired underwater photographer. Nakilala niya si Philmar dahil nais din niyang matuto na mag-surf. At bilang naninirahan siya sa isla ng Siargao, isa sa mga requirements na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya ay ang pag-aaral ng surfing. Naging malapit silang dalawa at nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan. Si Pernilla rin kasi ay isa sa mga ninang ng panganay ni Andy at Philmar na si Lilo. Pero maliban sa kagustuhan niyang matuto na mag-surf, nagtayo na rin siya ng ilang negosyo sa Siargao. Konektado siya sa Monday's Cafe Siargao at sa kauna-unahang run club sa isla na Siargao Runners na nagkikita-kita sa naunang nabanggit na cafe. Dahil miyembro ng Runners Club sa isla si Pernilla, may ilang mga sikat na artista na rin siyang nakakasama sa mga takbo nila. Gayunpaman tila isang magandang balita naman ang bumungad sa mga fans at sumusuporta kina Andy at Philmar bilang pamilya. Nababalita kasi ngayon na tila ipina-cover up na ni Philmar ang controversial 224 tattoo na ipinagawa nilang dalawa ni Pernilla. May isang litrato kasi si Philmar na lumalabas ngayon kung saan makikitang nagpapadagdag na naman siya ng tattoo at mapapansin sa braso nito kung saan nakalagay ang numerong 224 na hindi na ito maaaninag ng maigi. Pero wala pang kumpirmasyon kung may katotohanan nga na pinapatakpan na niya ito. Isa pa tiyak din na matutuwa ang mga netizens na umaasa na magkakaayos sina Andy at Philmar sa legit na balitang ito. Kasalukuyan kasing nasa isla ng Siargao ang lolo't lola ni Andy na sina Eddie Mesa at Rosemary Hill para bisitahin ang kanilang mga apo at apo sa tuhod. Ipinakita ni Andy sa kanyang social media ang paglalakad ni na Eddie at Rosemary sa kanilang lugar na ikinatuwa niyang makita. May mga nakapost din na larawan kung saan makikita ang pamilya na masayang kumakain sa isang restaurant. At present ang pro surfer na si Philmar Alipayo sa mini family gathering na ito. Pinag-uusapan din ngayon na tila unti-unti nang naaayos ang problemang pinagdaanan ng dalawa. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating istorya ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.